Hi guys, ako si Oni, your friendly neighborhood animator. Hehe. Ibig kong sabihin ay trying hard na animator. Siya nga pala, narito nga pala ako para magkwento tungkol sa aking mga karanasan noong dekada 90. Nais kong i-share sa inyo kung ano ang buhay namin noon. Ika nga ay mga experience namin noong aming kabataan. For your information, nasa elementary pa lamang ako noong 1990s, kaya kasidhian ang aking kakulitan noong panahong iyon. Siguro ang summer vacation ang pinakamasayang panahon para sa mga estudyante. Ibig sabihin ay wala ng klase, wala ng assignments, at wala ng strictong teacher. Ang saya-saya ng bakasyon lalo na noong dekada 90. Wala pang internet at gadgets noon pero marami naman kaming pinaglilibangang mga laro. Literal na laro na ginagawa namin sa labas. Para sa mga kadekada ko, siguro ay ito'y makaka-relate sa inyo. At sa mga millennials, ganito ang buhay namin noon. Nagbakasyon ako noong grade 6. Kasama ko ang lola ko sa bahay. Dahil laki ako sa lola, meron siyang sari-sari store noon. Ako minsan, ako ang nagbabantay sa tindahan. Oni, ikaw muna ang bahala sa tindahan dahil mamamalengke lang ako. Opo, lola. Ako na naman ang babantay sa tindahan. Mabuburo na naman ako. Hindi na naman ako makapaglaro. Konsume pa ang mga bumibili sa tindahan. Tulad minsan, tutoy. Pagbilan mo nga ako ng bilog, saka sigarilyo, samahan mo na rin ng cornet. Eto po. O sige, lista mo na lang muna. Di pa sabi po ninyo babali tapos ngayon ililista. Magagalit po sa akin si lola. Hindi, akong bahala. Hindi magagalit ang lola mo. Oli, pabili nga ng seb-seb. O, eto 5 piso. Keep the change, ha? Yeah! Hoy, hindi na tinatanggap ito. Minsan naman, dumating yung tropa kong si Amber. Oni, ikaw na naman yata nagbabantay sa tindahan. Oo namalengke kasi si lola. Hehe, pa-arbor naman ako ng isang candy dyan, oh. Hindi pwede bilang ni lola to. Pabili nga po ng si Oni pa lang nandin eh. Pagbilan mo nga ako ng isang boteng suka. Eto pala si Tonton. Sobrang init ngayon, ano? May naisip ako. Oni, ligo tayo mamaya sa patubig ni Mang Teo. Masarap mag-swimming doon, malakas ang agos at malamig ang tubig. Uy, sama ako dyan, ha? Ewan ko, kumakatakas ako dito sa tindahan. Umiidlip si lola tuwing hapon at saka pupunta sa palengke din mamaya. Basta, maimbing tulog ng lola mo, pwede kang tumakas mamaya. Pagising nun, tsaka ka makakabalik. Ewan ko kung makakasama ko. Sige na nga naman, Oni, sandali lang tayo. Kaya niyo ba to? Habulin niyo ako. Wala yan, panis yan, haha. Saklolo, pinupulikat ako. Si Tonton, pinupulikat, sagutin natin. Isa na naman tayo ng loko. Abay, mababaw lang pala dito. Tara mga pards, manguha naman tayo ng mangga sa manggahan ni Mang Teo. Wala yun ngayon, sigurado ako. Eto na naman si Ambet na laging pahama ko. Pero wala na naman kaming nagawa kundi sumama sa loko. Ano ang sabi ko sa inyo, hindi ba? Ang daming bunga. Huwag kayong mag-alala dahil wala si Mang Teo dahil dinig ko ay lumuwas ng Maynila, sabi ni nanay.
Ay, nakakapagod ang mag-swimming. Oo nga, kaya dito muna tayo magpahinga. Ambet, sigurado ka ba na wala si Mang Teo? Narinig ko kay nanay luluwas ng Maynila eh. A few moments later. Hoy! Magsibaba kayo dyan. Mga linti kayo ha. Si Mang Teo yun ha. Takbo na. Run. Run. Tonton, bilisan mo. Maabutan na tayo. Yung damit ko na iwanan ko sa puno. Pabayaan mo na yun. Pahama ka talagang ambet ka. Bakit sabi mo wala si Mang Teo? Aba, ano bang malay ko? Nadarating yun. Buti na lang at nakapagtago tayo dito sa gilid ng daan. Nakikita niyo pa ba si Mang Teo? Andyan pa kaya yun? Ayun pa rin si Mang Teo at pabalik-balik, hinahanap pa rin tayo. Huwag kayong mag-alala, hindi siya lalapit dito. Ito po, alas 4 na pala ng hapon, andun na si Lola. Siguradong lagot na naman ako nito. A few moments later. Oni, ayun ang lola mo nakabang na sa pinto at tila may tinatago sa likod niya. Kayo kasi kundi dahil sa pambubuyo ninyo. Hoy, saan kayo galing mga damungo kayo? Anong oras na? Oni, di ba kabilin-bilinan ko sa iyo magbantay sa tindahan? At nasaan ang kamiseta mo? Saan kayo lupalop nagsipunta? Naku, ikaw na bata ka talaga. Aray ko po, ang sakit. Oh, kayo dalawa. Anong tinitingin-tingin nyo? Kayo bang nagyaya kay Oni? Tonton, takbo na! Apo, huwag ka naman kung saan nagpupunta na hindi ko nalalaman. Paano kung may nangyari sa iyo? Saan ka kaya pinagbili ng nanay mong nasa Hong Kong? Kaisa-isa ka pa namang anak. Sorry po Lola, hindi na po maulit. Pamilyar ba kayo sa high diving, yung sa Olympics, yung tumatalon mula sa mataas na diving board at bumabagsak sa swimming pool? Nagawa na din namin yan. Oni, tara sa Riles sa may tulay, swimming ulit tayo. O sige, linggo naman ngayon, sarado ang tindahan ni Lola. Daanan natin si Tonton pagpunta natin. Ang sinasabi ni Ambet ay ang lumang tulay na bakal na may Riles ng tren. O sige mga pards, mauna na ako ha. Watch and learn. Ikaw naman, Ambet. Tonton, ikaw na. Ito talagang si Tonton, no? Ang hina ng loob. Sige na, talo na, kaya mo yan. Bahala na. So there you go guys, ilan lamang yan sa aming mga naging experience noong bakasyon ng dekada 90 sa panahon ng aming kabataan. Actually, hindi na bakante ang aming maghapon sa mga pinagagawa namin. Naroong pumunta kami sa bukid at sumakay ng kalabaw o magkwentuhan ng katatakutan sa ilalim ng kabilugan ng buwan hanggang kami ay antukin. Madami pa akong ikukwento sa inyo. Huwag lamang ninyong kalimutang mag-subscribe sa aking channel at i-share ang mga videos para mas marami pang kwento akong maisalaysay sa inyo. Marami pong salamat.